Hatid ng UP Diliman Gender Office. Gender Radio. Araw mga kababayan, nagbabalik ang Gender Radio kung saan nagaganap ang chikahan sa kasarian dito sa DZUP. Narito ulit kami, ako si Steph, ang inyong kasama sa chikahan sa kasarian. At kasama ko syempre... Hi! Magandang araw, ako si Shane. At live tayo ulit ngayon dito sa DZUP. At mapapakinggan tayo at mapapanood, yes, dahil teleradyo. Tama. Sa Facebook page at syempre sa susunod din ay ma-upload din to sa Spotify. Abangan nyo. Yes. At itong Gender Radio ay chikahan sa kasarian ng Diliman Gender Office. For today, meron special yung episode natin eh. Last time, kung maalala nyo, pinag-usapan natin yung 1 billion rising at kung paanong kung paano nagagamit yung culture at iba pang creative ways para labanan ang violence against women and children. Ipagpapatuloy natin to, di ba, Steph? Tama. Siyempre, papalapit tayo doon sa Marso, na buwan ng kababaihan, no? At siyempre, nakagawian na natin dito sa campus na nag-1 billion rising tayo. Kasabay nung Arts Month, di ba, ang selebrasyon patungo doon sa kababaihan, araw ng kababaihan. At siyempre, yung pagwaksi doon sa violence against women. Kaya naman, ngayong hapon, kasama nating makakachikahan ang isang artista, no? Artista, babae, no? Aktivista. At syempre ang ating bagong laya, no? Ang napakatapang na si Amanda Etchanis. Hello ka naman dyan, Amanda. Hello, isang malaya at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ayan. Kung hindi nyo nalalaman, may malaking kampanya kasi, no, para sa pagpapalaya kay Amanda, no, na nilunsad 6 years ago, no? 6 years na ang lumipas, 2020 mula ng illegal na inaresto si Amanda sa probinsya. At siya rin ay isang artist, no? Very appropriate for February Arts Month. Ayan. Syempre, mula ng, actually, kami ni Amanda, inugnay agad sa sarili. Naging magkaklase kami ni Amanda, no? Nung undergrad, yes. no? Sa isang professor, no? Syempre, sa Cal. At nakakatuwa na makasama ulit, dito sa ating studio. Kumusta na ba, Amanda? Siyempre ngayon mahigit isang buwan na ako na nakalaya. Tapos tuloy-tuloy yung sabi magpahinga ka. Hindi, ang pahinga ko ay makasama ulit yung mga progresibong organisasyon, makabalik sa kolehiyo, tapos makasama yung University Student Council. Tapos yun, iba't ibang mga activities tungkol sa human rights, women's rights, tapos tungkol sa sining, masayang-masaya ako doon. Tapos hindi lang tayo magkaklase. Tama. Sige, go. Sa nanay mami. Oo. Doon tayo higit mas nag-bonding. Yung production ng nanay maming. Yes. 2014, 2015 ata. Tama, mga sobrang payat pinalabas sa Ateneo, sa Miriam. Oo. Serye siya actually. Meron sa Miriam, sa PUP. Meron din sa iba pala yung sa atin na ibang production. Napanood ko yun. Napanood mo Yes. yun? I think libre siyang pinalabas. O hindi ba ako nagbayad? Hala, baka may komplika. Hindi ba, yung para sa mga communities naman kasi yung proceeds nun. Pero syempre may mga din, para sa mga friends. Tama. In fairness, kumusta naman na kaklase tong si Steph Chica. So, ngayon, tawag doon? Pakilala natin si Amanda at ikwento natin briefly kung ano ba yung mga nangyari. Kasi para makarelate naman yung ating mga kasamang tagapakinig ngayon. Kung anong nangyari, ba't ang saya-saya nila? Sige, kwento natin. Meron kaming ilang hinandang photos Wow. mula doon sa campaign page for Amanda. So, ito, dahil pandemic nun di ba? Tama. Tapos, so, may mga naging online rallies din. At iba pa. Tapos, meron din yung photo nung illegal na inaresto ka. Oo. Tapos,
Tapos yan hanggang sa ito na nga kasama na ang University Student Council. Dahil kanina nga pinapakilala natin, di lang artista, student leader din. Tama, ang ate ng bayan. Oh, wow. Diba? First day fight yun Oo. kanina. At yun nga, at bilang isang ina at ito bilang bahagi din ng pelikulang Bloom where you are planted. Na mamaya pag-usapan din natin. Yung mga Ito yung sa pagkaka-aresto. Oo. December 2, 2020. isang buwan ka pa lang bagong panganak, no? Oo. After 1 month. Kwento mo naman, no? Syempre, bagong nanay, 'di ba? Nagre-recover ka pa sa panganganak, inaaral mo kung papaano ang pag-aalaga sa baby, no? Kamusta ba, no? Tapos biglang may dadampot, arestuhin. Ano yan height ng pandemya. Parang kasagsagan din talaga. Tapos, a few months bago yan, August 10, 2020, nung namatay naman yung tatay ko, yun, brutal na pinatay yung tatay ko, si Randall Carandi Etchanis, dating chairperson ng Anak Pawis, Kilusang Mabubukid ng Pilipinas. So, ano yun dahil nga matindi yung lockdown, buntis ako, tapos hindi ako nakabiyahe. Yung mga ganun ba na talagang binitbit ko yung ganun na struggle hanggang sa nung napanood ko pa sa TV yung kay Reyna May Nasino Ay, yun, na si Baby River. aktivista rin na namatayan ng baby. Nakulong siya na buntis, tapos nagkaroon kinuha yung anak niya, tapos namatay, tapos nagkaroon pa ng tug of war dun sa bangkay ng anak niya sa pagitan ng mga pulis at saka nung pamilya niya at siya mismo. So parang nung nakita ko, sabi ko, sunod-sunod na yung mga parang mga ginawang crackdown sa mga aktivista, yung matinding red tagging nung talagang height nung Duterte, maraming mga killings yung sa death squad, tapos hindi lang sa sa drug war, kundi sa mga aktivista nga. So sabi ko, pag nangyari, kung may ganyan mangyari sa akin, talagang i-assert ko talaga na makasama yung anak ko, na hindi basta mahiwalay sa kanya, na panghawakan talaga yung usapin ng karapatang pantao. So mahirap talaga, pero yun yung nasa isip ko, yung kapakanan talaga ng bata, at na yung agarang paglaya, yung pag-call for justice sa tatay ko at sa dun sa nangyari sa amin, sa akin. Tama. Nung panahon na yun, naalala ko, nababalot tayo ng takot nun di ba? Kasi yung takot na pag-aktivista ka dahil maingay ka, binubulat-lat mo yung issue ng EJ case, no? Yung mga human rights violations. Nakakatakot yung panahon na yun, no? Pero nakita ko sa isang parang photo card mo, no? Nung inaresto ka, illegal na inaresto, sabi mo, baby, wala po akong baby Armalite, baby lang po ang meron ako. Ayan. Kamusta ka naman yung aktual na pagkuha sa'yo? Anong nangyari? December 2, 2020 yun. Alas 3 ng madaling araw. Literally, wala pa akong tulog. Tapos, talagang nakita ko, chinek ko yung oras nung dumating sila na talaga alas 3 yun. Tapos, nagne-nurse ako noong time na yun. As in, nagpapadede ako. Tapos, biglang umugong yung maraming mga parang mga malalaking sasakyan, ganun. Tapos, forcibly pinasok yung bahay, hinalughog kahit yung mga katabing mga bahay. Sobrang ingay. As in, kasi, yung buong community talaga yung binulabog. Tapos, apparently, series of, parang search warrants na ginawa dun sa komunidad, na ang layunin talaga ay magtanim ng mga ebidensya laban sa mga aktivista. So, yun, pinasok nila. Yun yung lagi kong kinukwento na wala silang mga nameplates, naka-cover yung mga muka, fully armed sila. Tapos, yun, tinanong ko, may kaso ba ako? Anong ginagawa nyo dito? Sino ba kayo? Tapos sabi nila na wala kang kaso, ganito, ganyan. Gusto ka lang naming makausap, yung ganun. Tapos ilang oras din yung pinalabas yung mga
residents ng bahay na tinutuluyan ko. Umiiyak yung mga bata na nandun din sa bahay, yung mga apo nung may-ari. Tapos, yun, mula 3 hanggang before yung mismong search, nandun sila sa loob, siksikan, puno talaga. Tapos kung hawak ko yung baby ko, di ang dami nilang tanong. Tapos parang syempre, pinanghahawakan ko lang yung yung sa usapin ng karapatang pantao. Tapos yung naka-cover pa kasi yung baby. Tapos parang, ano yan? Ano yung hawak mo? Yung parang pabiro pa na baka may armas ka dyan ganyan-ganyan. Tapos parang, anong armas? Ako, baby lang po ang hawak ko. Hindi, baka may baby Armalite ka. Yung ganun yun nagsimula na Tapos, tas sumuko ka na, ganyan. Sabi nila, bakit ako susuko? Wala naman akong kasalanan. Tapos, tignan mo yung baby mo, kawawa naman. Tapos sabi ko, bakit? Totoo nga po kawawa yung baby ko. Pero parang sana naisip nyo yan bago ninyo ako tinaniman. Kasi Tama. ganyan na yun eh. Nag-CR ako, tapos pagbalik ko, nandun na. Tapos nagulat ako, ba't naglabasan? Yun pala, finifrisk na sila sa labas. Mag-8:30. Sabi ko, bakit ganun? Galing na sila sa loob. Bakit biglang lalabas para i-frisk? Tapos kunwari papasok, kasama na yung mga barangay officials, yung mga witness. Yung pala, magsusearch na sila, tapos may nakatanim na pala. Okay. And yun, nangyari na. So parang sabi nyo, hindi nyo ako tataniman. Ano yan? Sabi kong ganun. So, yun, kaya yung pinanghawakan ko yung mga karapatan, hindi ko pinirmahan yung parang katibayan ng parang orderly conduct. Ganyan. So, wala namang orderly doon sa conduct na ginawa Na ninyo. dumating na walang pangalan, walang Warrant talaga of parang arrest. sorpresa talaga eh. At saka talaga Kalagitnaan. tinaniman nila ako. Walang Kalagitnaan ng gabi. orderly. Oo. Ito nga December 2020 parang kung maalala natin, ito yung hindi pa nakakapagbakuna, no? Yung mga tao ang laging takot, wag lumabas, wag wala pa pala. makisangkot, at ang laging pinag-uusapan pa nga dito ng mga tao, pagkain, kabuhayan, kasi kung maalala natin, lahat dito tigil, and yet ito yung inaatupag ng ating gobyerno. Kasi kahit dito sa NCR, December 10 naman, yung sa HR, Day 7, na iba't iba ring mga pag-aresto sa iba't ibang mga aktivista na itinaon pa talaga sa Human Rights Day. So, itong sa nangyari sa nitong mga nagdaang taon, ang isa ding parang in a way na maalala ng lahat is kung paano ding naging kasama mo yung sining sa nagdaang mga yes, may mamaya kwento natin, may mga dala akong mga books ni Amanda na kumusta yung kalagayan sa preso, kumusta din, at kung paano din in a way nakatulong sa iyo itong sining at yung pag-aaral. Kung particular do sa sining at pag-aaral, nung time na yun mula do sa arrest ko na nandun na ako ang commitment date ko actually is December 10, 2020 din. Yung official commitment day. So, ano nangyari dun sa jail? gap? Yun yung time na nandun ako sa parang yung may mga parang hindi lang interrogation. Basta wala pang official na commitment. Pero yung talagang nasa facility na ako na yung nag-thumb mark na, yung piano na sinasabi nila, yung mga mugshot, yung may kaso na talaga ba. Yun, December 10. So, parang dagdag na irony yun, no, na nangyari Human Rights Day 7, tapos yun sa akin, na nung araw na yun. Tawag dito, nagsusulat na ako, pero parang, yung paraan ko din na, syempre, dahil wala akong masyado talaga nakakausap, tapos, di ba nga, lockdown din, so kahit yung mga phone calls, medyo stricto pa, tapos malayo, so sa Cagayan ako nakakulong, ang hirap din ng biyahe. Hindi sila basta makabiyahe from Manila, 'di ba? Ang daming mga protocols ganyan. Tapos yun, ang tawag dito, pag madaling araw kasi nakasama ko pa yung baby ko for a time.
nag-nurse ako ng gabi, tapos pag nakatulog na siya, tapos gising pa ako, yun, doon ako nagsusulat. Yung iba sa mga tula ko na doon ko talaga siya naisulat. Tapos sa araw, yun, matutulog na ako, wala naman ako masyadong Kasi nagkaroon din ng COVID doon sa jail, doon sa female dormitory. Tapos 2 lang kami nung time na yun na hindi nagkaroon. Noong January 2021 naman yun. Parang halos mahigit 1 buwan kami na lockdown din doon. Tapos buti na lang din, di na So, yung isolation din, kaya yung sinabi ko din doon sa introduction na mahigit 1 taon ata akong wala nakitang langit o between. Kasi walang walang windows doon sa nistayan ko. Although, may hangin naman kahit paano. Pero as in, walang nakitang outside. Parang madalang lang din na yung upon request na mag-sunning, ganon. Tapos, mahigit 1 taon din kami nagstay doon sa hiwalay na facility no. Kasi on-off yung mga COVID Tapos, ang lala talaga na halos walang mga hearing. Actually, 1 year mahigit na literal na walang hearing. Ang dinadahilan din Natumigil. ay sa pandemic. COVID. Oo. Talagang yung mga tao nga, dumadami yung nakakulong dahil sa iba't ibang mga usapin sa krisis sa ekonomiya yung ganyan, tapos daming nakukulong na mga mahihirap, tapos walang mga hearing, napupuno yung mga jail. Sarang ang hirap lang, ang lala lang nung ganung nung kung paano din napaka militaristic nung naging approach nung nagdaang administration. Pero syempre nagpapatuloy pa rin ibang mga ganun hanggang sa kasalukuyan. Tama. 'Di ba? Parang isipin mo, babarilin mo ba yung virus? Bakit yun nga, very militaristic yung approach. Na kung i-compare din naman natin doon sa ibang naging pagtugon ng ibang mga gobyerno ay i-compare natin saan banda yung welfare ng mga tao, saan banda yung lutas doon sa health crisis. Dahil usapin siya ng kalusugan rather than fascistic control. Ayan. So, actually yung paninindigan din, yung tapang, yung paninindigan, yung hindi nawawala ng pag-asa. Kung babalikan nyo yung yung Free Amanda Echaniz na Facebook, talagang punong-puno ng pag-asa at suporta syempre mula doon sa mga nagmamahal kay Amanda, mga nakadaupang pala, dahil si Amanda din po ay isang organizer, no? Siya ay isang peasant advocate, peasant organizer, at kahit nga nung undergrad tayo, siya ay isang aktivista. Hindi pa ako aktivista noon no? So, kumbaga, kilala si Amanda na nagtataguyod ng karapatang pantao at karapatan ng mga sa basic masses kaya din nakahanga-hanga kung papaano nanindigan at nanatiling puno ng pag-asa kahit nasa loob ng presinto at kasama pa yung baby no. Sa ngayon nabanggit mo kanina kung papaano nakatulong yung sining. Ayan. Anong masasabi mo or payo mo? Wow, payo para sa mga mas nakababatang artists. Ayan. Lalo sa panahon ng Arts Month, no? Ngayon, iba-ibang forma ng art. Meron tayo sa online, ang daming iba't ibang bagong forma, no? At iba-iba din yung mga paksa, no? Ano kayang maipapayo mo sa kanila? Ayan. Sa mga artists na sa kasalukuyan, mga kabataan, yung talaga, wag ihiwalay yung sarili sa paglikha. Parang lumabas tayo dun sa mga comfort zones natin, lumubog tayo sa hanay ng mga iba't ibang mga marginalisadong sektor, yung mga nasa laylayan na sinasabi natin, mga magsasaka, manggagawa, mga maralitang lungsod. Alamin yung kalagayan, mas malawak na lipunan. At kung paano din, sige, iugnay yun sa sarili, sa yung lipunan, yun yung sa tingin ko na mahalaga na sikapin na gawin ng mga artists ngayon para din doon sa paglikha nila, yung pagpapaunlad at higit pang pagpapalalim ng kanilang mga sining na nililikha.
Ayan. At dahil nabanggit na nga yung mga sining, yes, kanina pa ako excited kasi nagbaon talaga ako dito ng mga work. Pero syempre, bago yan, magbe-break muna tayo. Dahil magbabalik ang Gender Radio dahil sa DZUP 1602, kasali ka! Isa pa ba? Ay, ganun ba? Kasi, Hoy, kain na tayo. Mamaya na. May homework pa ako. Hoy, late na. Kain na. Mamaya na kasi. Kain na tayo, please. Aray! Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig. Ang dami-dami kayang tubig. Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan. Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong! Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Gender Radio. Babalik po tayo dito sa DZUP Gender Radio. At kasama muli natin ngayon, no, si Amanda Echanis. Ayan. Medyo pinabitin tayo kanina ni Shane tungkol sa libro. May papakita kang libro? Yes. Hindi, ito nga ang tawag doon. Napaka-productive. Oo. Napaka-productive Sana all. ni Amanda nitong mga nagdaang panahon. At kaya nga din na-inspire kami na gawin tong episode na to. Ay dahil sa'yo. Dahil yung, in a way, kung paanong yung art ay mapagpalaya at yun nga, in a way, hindi mo maikukulong yung yung parang makikita mo yung hindi mo maikukulong ang diwa ng isang tao. So, eto, may ilang mga books, mabibili nyo yung iba, sabihin natin kung saan. Para, di ba, para alam nyo rin. So, eto, kasali si Amanda sa, sa mga, ganon. mula sa Gantala Press. Mula sa Gantala Press, eto, sa loobin, mga akda ng para sa mga kababaihang bilanggong politikal. Ayan. Wordplay yan sa loobin at saka sa Sa loob. loobin. Yan. Yun. Ganyan. Ang tawag dito, yung mga libro, pati iba, mabibili sa Gantala Press, sa may chapter house, dito sa Teachers Village. Nandun yung kanilang shop. So, Actually, nagbubooth sila minsan sa mga minsan. activities. Tsaka parang online meron din. Online Search pala, nyo. online. Meron Meron silang ba sa IG Lazada? at meron din sila sa Facebook. Tapos Okay. doon kayo makipag-usap kung saan sila next magbo-booth. Tapos ito din, naging part din siya, ng kalipunan nitong, na-feature din natin to sa unang episode namin. Episode kasi namin is yung kababaihan at kabataang Palestino, paano nauugnay dito sa struggles natin sa Pilipinas. So ito, pagkat tayo man ay sampaga, so mga isinulat na mga katha at maging mga pagsasalin ng mga manunulat na nasa Palestine. So, 'di ba? International Tama. International solidarity. Ayun kasi tayo dito, nag-translation class ako noon. Tapos ang tawag dito, yun, naisip ko yung yung time na pumutok yung mga issues tungkol sa Palestine. Tapos naganap ako ng mga writers na Palestino. Tapos nakita ko din yung mga akda nila tawag dito, malapit din dun sa mga pinagdadaanan natin sa Pilipinas, ganyan. Tapos maliban kasi sa pagsusulat ng mga akda sa Filipino, parang din ako na mag-translate na naisip ko na gusto ko pala mag-translate noong time na nandun ako. Tapos sinali ko yung iba kong mga sinulat sa sa Southeast Asian Mentorship parang program
isang grupo ng mga writers sa ibang bansa, Southeast Asian literature in English yung kanilang prinopromote. Tapos meron din mga kasali doon na ilang mga Filipino na mga writers. Tapos nagpasa ako, tapos ayun, nagulat ako na nakuha yung mga Husay. piyesa na sinulat ko. Pero yung mga sinulat ko noon from Filipino to English, mga tula ni Karima Lorena Tariman. Ito yung upcoming book mo. Ayan. Sana nga, naghanap pa ako ng publisher sana sa international na na para doon siya siya pa dito din sa Pilipinas. Tapos yun, ito yung mga sali naman dito ay from English na lang siya pero Arabic ata talaga yun Tapos yung English translations na lang yung sinaling ko naman to Filipino. Ayun po. Gano'ng kahalaga ba na isinasalin natin yung mga akda? Mahalaga para sa international solidarity. Yung mga danas naman din kasi natin dito sa Pilipinas, hindi hiwalay at hindi kaiba din doon sa mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung meron mang panunupil at sa paglabag sa human rights violations at iba pa, meron din yung mas maigting dito na paglaban, no? na pag-struggle ng mga tao at pagkakaisa nila. So, yun yung sa pagta-translate, hindi lang yung lengguwahe yung nasasalin mo kung hindi yung mismong pagkakaisa ninyo sa iisang movement, parang ganun. Actually, yung binabanggit mo kaninang writer, si Karima Tariman, no, ay isang mahusay din na writer-translator, no. Tapos, yung translated na mga akda niya, meron talagang pag-uugnay, parang napapalapit kasi yung malayo, parang kung nagigets nyo man iyon. No? At may nakakabuo din siya ng solidarity, pakikiisa doon sa mamamayan na nasa malayong sulok ng mundo. No? Tapos, syempre, yung patungo tayo doon sa pagpapalaya ng bawat bayan at mamamayan. Sige, meron pa ba kayong papakitang ibang mga libro? Yes, dyan? may dalawa pa tayo dito. Itong isa, Show and tell. yes, itong isa, siya mismo, kalipunan siya Isang buong libro. Isang buong libro. Ito na yun. Ito na yung mismong binhi ng paglaya na sabi, joke ko nga nun, binhi pa lang kasi nakakulong pa ako, hindi pa umuusbong. So pag pag nakalaya na yun, usbong Yun yung ganyan. Yun ang next book. Oo. Hindi, ayan na. Tapos yung yung mga tula na naisulat ko sa loob ng piitan. Tapos nandito din yung mga naisulat ko noon, meron pa nga nung college at saka yung may essay, gano'n. Tapos yung script ng Nanay Maming na dula, pero yung sabi ko nga, yung script nun work in progress talaga nun. Hindi lang ako yung nagsulat nun, kundi yung buong production na naging bahagi nun, na naging bahagi si Steph. Tama. Magkakaroon ba ng rerun? Alam nyo dapat din no? Kasi sa totoo lang, si Ate Tess na gumanap bilang Nanay Maming ay isang yung batang nanay, yung mid Age. 30s, 40s na na Nanay Maming. Kasi iba-ibang stages yun, hanggang 80 years old siya nakakulong din siya sa ngayon. Isa rin siyang political prisoner sa bandang hindi ko tiyak particular kung saan. Sa Eastern Visayas, basta yung kanyang piitan ng alam ko. Okay. Si Ate Tess na na bahagi na artista sa Nanay Maming at isa ding tag dito nasa trade union, no, isa din siyang bilanggong political ngayon. So maganda sana sabi na may mga usap noon na parang magkaroon ng ng something yung production na dahil nga sabi ko nga, nakalaya ako, pero yung tuloy-tuloy pa rin yung kampanya para sa pagpapalaya ng iba pang mga bilanggong politikal na sa kasalukuyan. Yun. Tama. Napakahalaga talaga nung pag-sustain no? At saka yung suporta. Binabanggit kanina ni Amanda na may mga nakatrabaho siya doon sa mentorship no, na international. Kung babalikan nyo again yung Free Amanda Chanis page, napakalaki din ng ng suporta mula doon sa international community, 'di ba? Labas pa doon sa meron tayo mula sa mga kamag-anak kasama sa organisasyon at tiyak ako na malaki din ng suporta nila dito sa mga akdang nabuo natin, no? Marami yung halimbawa yung
PEN International, nag-statement din sila tungkol do sa kampanya sa pagpapalaya, hanggang sa yung pagko-call doon sa Marcos administration na tignan talaga na mabuti yung kaso, yung mga ganun, hanggang sa yung call for justice, hanggang pagpapalaya, hanggang yun, nung nakalaya na ako. Tapos yung meron pa iba yung PEN Sydney, tapos yung PEN Philippines, yung iChirp International, nakalimutan ko yung particular, yung human rights, sa human rights din yun. Yun. At saka marami pa iba't ibang mga organisasyon. Naalala ko may mga nakaugnayan din kaming union mula sa ACAD Union na sumuporta din talaga sa isang student leader, activista, organizer na si Amanda, no. Siguro sa susunod ay mag-sharing sa kanila. Pero kamusta ba ang ang pagtanggap doon sa overwhelming na suporta mula dito sa mga grupong ito? Actually, alam ko lang na alam ko na maraming sumusuporta, ganito, ganyan. Pero hindi ko naman talaga nakita na na parang, lalo na nung pinalabas yung dokumentaryo na Bloom Where You Are Planted, na may bahagi tungkol sa akin. Doon na ang dami pala talaga na na-reach. So parang sobrang laki nung pagpapasalamat ko. Ayan, may picture si Direk Noni at saka si Alex na producer ng nanalo na best film. Best picture. Film na best picture na ng Cinemalaya plus best editing. First time daw na mayroong dokumentaryo na nanalo bilang pinakamahusay na pelikula sa Cinemalaya, sa kasaysayan ng Cinemalaya. So yun, tungkol sa mga aktivista sa Cagayan Valley. Itong dokumentaryo na to. Ito nga yes, binaon. Ito yung poster, tapos sa likod ito yung bundok at ganda. Gusto ko yung bundok at mga minahan, tapos ito yung poster ng Bloom Where You Are Planted. Yes, parang kaugnay din yan dun sa di ba? Kasi binhi ng paglaya. So parang kahit sa pinaka madidilim na sulok na ay maaaring umusbong yung pag-asa. Magta-thrive yung pagdiwang palaban ng isang mamamayan, isang tao. Actually, nag-share ng experience sa panonood. Una, pagbati sa paggawa ninyo ng Bloom ni Nanoni. Tawag doon, puno-puno yung mga sinehan, lalo na nung nag-screening dito sa UP Diliman at kahit sa Cinemalaya, lalo na yung mga may talkback. So, naging doon mo makikita kung paano naging tulay yung sining na mas maintindihan ng maraming tao. Kasi marami doon, yung iba siguro cinephile, yung iba na naririnig or nababasa sa letterbox, nakakaiyak, maganda. Dahil napaka-human ng pagpapakilala sa mga karakter, sa mga tunay na tao, dahil nga dokumentaryo ito dun sa Bloom Where You Are Planted. Tapos, ito din, parang yun, dahil pinag-uusapan nga natin yung sining ng pelikula, tapos meron ding sining ng Kwentong pambata. Sige, ayan. Ito naman, hindi po ako yung nagsulat nito. Ito ay kwento ni China De Vera na kaklase din namin. Hi, China. Naging kaklase ko din. Common, pala. At matalik na kaibigan ko mula pagkabata. At guhit naman ni Elena Saturay na isa ding mabuting kaibigan. Mga artista ng bayan. So, nag-effort sila to palayain ang aking nanay. So, maganda to kasi nung first time nung nakalaya na ako, tapos binasa ko kay Randall. Sabi ko, ang ganda ng mga reaction niya. Parang, ikaw to? Ako to? Ganyan, mga ganun niya. Tapos, yan yung ginagawa ni nanay, ganito, ganyan. Tapos, yung pagpapaliwanag talaga dun sa nangyari sa akin na hindi lahat na nakakulong, masama. Mayroong mga nakukulong dahil sa mga gawa-gawang kaso. Kasi ang nanay mo ay isang aktivista, isang manunulat. Yung mga ganun na At sa murang edad ay nauunawaan nila.
ang kwentong pambata ay kwentong pammatanda din 'di ba? Mas naiintindihan pinasisimple. At maalala ko lang panahon din ng lockdown to, 'di ba? May mga protesta nung pandemic. Tapos pag may mga photos na may bit-bit na mga baby ang mga magulang, dinudumog ng mga negative comments lalo sa SOCMED. Bakit kasi binibit-bit nyo pang bata? Iwan sa bahay, ganyan. May virus, bakit nyo nilalabas? Samantalang ang bata, hindi naman siya nalalayo sa sitwasyon, 'di ba, ng mas malawak na mamamayan, no? Syempre, iba pa yung mga circumstances na walang tagapag-alaga, wala namang pera pa kuha ng yaya o kung ano. Yung pag-uugnay ba na ang karanasan ng bata, no? Ang karanasan nating matanda ay karanasan din nila at sila yung magmamana ng mga ito. No? Kaya magandang sa simula pa lang ay nabubukas na sila sa usaping mga political, no, concerning them din naman ito. Ayan. So, sorry, side chika. Kamusta na ang iyong baby? Ayan. 5 years old na siya ngayon. So, masaya ako kasi nung nag-reunite kami. Tapos, tawag dito, sobrang, kasi nung umaga, hearing ko, tapos, di ba, na-acquit. Tapos, na kami nun talagang nag-aeroplano para mabilis. Para sabi ko, ngayong agahan dito pa ako, sabi ko doon sa mga kasama kong kaibigan ko rin, kababaihang nakapiit. Tapos, pero sa hapon, sana kasama ko na yung anak ko at kasama ko na, nakasama ko na. Yan yung pagkakataon na niyakap ko siya. Nagtago muna ako sa may kusina doon sa bahay na inisteya namin. Tapos sabi, hanapin mo, nandyan si nanay, si mama. Di hanap siya. Tapos gumapang ako. Tapos sa kaba. Tapos nagulat siya, ganun, wala siyang reaction na nakatingin. Tapos niyakap ko na siya, inalika ko na siya. Tapos parang lumambot yung tuhod niya na kaya biglang bumaba kami sa floor. Kasi parang niyakap ko na siya. Tapos napaupo na kami. Kasi nga parang bigla nang gawanon siya. Tapos nakatingin siya. Tapos tagal si nanay to. Tapos kinis ko siya. Tapos yun, kinis niya din ako na Tapos sabi ko, yung laking pasasalamat ko lang talaga na hindi niya ako nakalimutan. Hindi, syempre, laging sinasabi, si nanay mo, ganyan. Tapos, nakakapag-video call naman din kami, nagtatawagan sa jail. Pero iba din, iba talaga na makita mo, makasama mo, ganyan. Tapos, lumalaki na rin, tumatanda na rin kasi nanay ko. So, parang, buti din talaga na nakasama ko na siya ngayon. Tapos, tatawa ko pag sasabi niya, bakit si nanay, sabi nila, lagi palayain. Yun sa pag may mga kampanya, palayain. Yan. Kasi, tapos pinapaliwanag ko na sa kanya. Tapos, siya. Tapos sabi niya, Maki baka, wag bata, palayain. Hindi, yung next chant pala yung, Amanda, it's Shanice, malaya na. Gawa siya. Ganun siya. Tapos, nakakatawa lang din. Grabe, no? Ang tawag doon, nagsasalita na siya. Madaldal na siya sobrang. Kasi medyo siya na, for a time, medyo delayed yung speech niya. Tapos nag-aalala na nga ako, ganyan. Sabi ko, bakit? Pero sabi naman iba, normal lang yun sa ibang mga bata, ganun. Tapos okay naman kasi yung pakikipag-ugnayan niya, pakikipag-interact. Pero may siya, nagsasign siya. Tapos nung pina-check siya nun, sabi parang tawag dito, baka may selective mutism. Parang pinipili niya din minsan na manahimik, ganyan. Tapos parang kaya nakalabas siya dun sa ganong shell. Tapos talagang sobrang ngayon naman sobrang daldal. Wow, Dami niya ayan na. kwento, ganyan. Tapos hindi ko nga naiintindihan na iba sa mga kwento niya. To, yung mga yung mga sa generation na nila. Mga character? Mga 6'7" ba to? Oo, yan. Maliban sa mga 6'7", ganyan. Tawag dito? Basta, ang dami niyang mga sinasabi ng mga backroom, mga ganun ba yan? Sa to? Game to? Oo. Di ba alam mo din? Kasi dahil sa mga bata, sabi kasi niya, may entity dyan. Doon sa mga toys niya, yung mga Lego.
Sabi ko, anong entity? Ba't mo alam yung salita? Ano yung entity? Sabi niya, yung creature na yan, nakakatakot, hindi mo makita pero nandyan. Sabi niya gano'n. Diba? Ano yan sa game yan? Nalimutan ko lang. Oo, gano'n. Basta guided lang. Oo, tama. Kumbaga, nandyan yung tuloy-tuloy na guidance. Sila, very, yung napaka-imaginative, napaka-bukas, creative ng mga So, isip. nakikita mo ba na siya rin ay magiging isang manunulat? Ewan ko lang. ng Pwede bayan. siguro. No Mahilig siya pressure. ngayon mag-drawing. Kaya sa bagay nung naman. bata ako, mas visual arts din yung gusto ko talaga nung bata ako eh. Tagal sana, yun, nagsusulat na rin ako, gano'n. At dahil nabanggit nga ni Amanda yung pagsusulat, mamaya sa pagbabalik natin, ay babasahan niya tayo ng isa sa mga tula niya dito sa Binhinang Paglaya na masusundan na. Yes. Masusundan. Grabe. Hindi yung itatranslate muna. Oo, ilulunsad muna yon. Oo. Grabe na may pressure. Wag ganun. Dahil dyan, magsama-sama tayo ulit mamayang konti. Abangan natin sa pagbabalik ng Gender Radio dahil sa DZUP 1602, Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence? You're nothing special. Do everyone a favor. And shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate. A public service reminder from DZUP 1602. Kasali Ang ka. dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos 3 araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy. Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Gender Radio. At nagbabalik tayo dito sa Gender Radio. At tulad nga ng ipinangako namin. Ayan. Ay naghahanap kami. Ang dami kasi. Ang tula. Kasi ang ganda. Actually, yung kung sa mga nakapanood na ng Bloom Where You Are Planted, isa din to sa mga lagi nilang kasali dun sa merch. Dahil nandito sa librong to yung bahagi ng, yes, spoiler. Sorry, spoiler alert po. Naku, nakalaya kaya? Charot. Yung part kasi ng pelikula na may tula dito na binasa si Amanda na itinuloy nung nanay niya. So parang ang ganda din nun. Yun ba yung babasahin mo o iba? Hindi, yun yung di ba yung isa pa yung salin? Oo. Yung kanina naman yung nabanggit natin, yung work in progress na pagsasalin. So saan tayo? Alam dito, ang dami mo kasing sinulat masyado, wow, man. Talaga ba? Basahan natin ang ating tagapakinig. Sa buryong magsulat ka wala kang kausap. Ito na lang. Sa'yo, wait lang, maisip ko na lang Hindi na yung Binhinang Paglaya. Panoorin nyo na lang yun. Panoorin natin. Tama. Kailan ba ang next screening? Hindi, search sa nyo na Marso? lang. Parang sa March, meron yung sa Ateneo. Tapos, ngayong end of February, parang 26 or 27 sa UP Manila naman. Inikot nila. Tapos parang sa March din, meron sa UP Visayas, Iloilo. Marami silang iniikot sa Kaya follow nyo po ang page ng Bloom Where You Are Planted. Sa IG at saka sa Facebook. Oo, doon mas updated doon para mapanood din ninyo. Okay. Yung basahin ko na lang ito, yung Ang Kulay na Pula. Hindi masama ang kulay na pula. Maaaring ialay ang rosas na pula, tanda ng pag-ibig na tapat at dalisay.
Hindi masama ang kulay na pula. Sa gisag ng katapangan at paglaban, isang ginintoang kasaysayan. Kulay ng pag-ibig ang kulay na pula. Pag-ibig para sa bayan, pag-ibig para sa kapwa. Hindi masama ang kulay na pula. Pero ang ma-red tag, ito ang hindi tama. Ang maging mapusyaw ang paninindigan, ang tawaging terorista, ang mga aktivista, ang dugo ang kamay ng mga pasista. Ito ang masama. Hindi masama ang maging pula, hindi masama ang lumaban para sa tama. Ang masama ay ang manahimik para sa mali, ang magsawalang kibo, ang magtaksil at manghati. Hindi masama ang kulay na pula. Isip ay pagtibayin, dugo ay pag-alabin, pula sa puso ay higit pang patingkarin. Dahil ang kulay na pula ay kulay ng karangalan at ang pagiging pulahan ay dapat lamang ipagsigawan. Ayan. Sinulat ko siya noong Feb 14, 2021. Wow. Kasi Valentine's. Para pag-ibig sa bayan, pag-ibig Tama. sa kapwa, sabi. At lalo't kakatapos pa lang ng araw ng mga puso. At ngayon ay Arts Month. Arts Month at buwan ng tawag doon, buwan Love Month. Love Month. Di ba? Pag-ibig sa bayan. Yes. Dahil na doon pa lang sa title yung tungkol sa kulay na pula. Yung dito mo rin maano yung laging ginagamit niya at kinatatakutan ngayon na red tagging. Paano ba nakakaapekto sa mga artist, sa mga aktivista itong red tagging? Syempre kung sa social media, doon naman talaga mas malaganap yan. Grabe pala yun. Syempre nung bago ko makulong, wala pa naman, hindi pa ganun grabe yung social media. Yung may mga maraming trolls, mga paid trolls, mga troll farms. Kahit nga hindi farm kahit individual lang. Tapos parang, isipin mo nagtotroll ka for free, charot. Account. Talagang talagang systematic din yung ginagawang paninira at yung talagang mga maling balita, yung fake news, lalo ngayong administration ng Marcos, talagang sumikat din yung sinasabi na historical revisionism. Tama. Yung mga ganyang mga termino, mga fake news, yung mga talagang kung naging mga usapin ngayon kasi yun yung lumalaganap ba sa kasalukuyan na bilang mga artista, syempre naapektuhan din na kapag ako tinotroll ganyan. Kaya parang tuloy-tuloy pa rin yung mga ganun. Pero sabihin lang din na effective tayo kasi mas maraming namumulat pa rin na nagiging conscious na alamin talaga kung ano yung mga nangyayaring totoo sa lipunan at bilang mga artista din na lumikha ng mga maging challenge din siya na lumikha ng mga sining na mapagpalaya, mga journalists na magsalita din talaga tungkol sa mga nangyayari sa lipunan. Itong pang-red tag na to, liban sa syempre yung pagdampot katulad ng ginawa sa'yo, yung may mga illegal na kaso, yung sa mga SOCMED na red tag ka, tsaka yung revisionism, historical revisionism. Parang panahon pa ng mga 'di ba, babaylan, 'di ba? Demonize sila, may mga black propaganda laban sa kanila dahil sila yung mga may gusto ng pagpapalaya, sa mga mamamayan at sa bayan. Ngayon, napakahalagang sinasabi ni Amanda na role ng mga artista ng bayan mula sa ate ng bayan. Wow! Yes. Ikaw pa, naipasok natin yun. Diba? Ngayon naman, shift tayo, diba? Sa election kasi yun, sa USC. Ay, banggit doon sa, sa ilan sa mga news, si Amanda na ate ng bayan, ang, pinakauna sa kasaysayan, ng UP na political prisoner na nahalal, 'di ba, sa konseho, ano bang masasabi mo diyan, lalo't pinapalakas natin ng ating mga organisasyon, mga estudyante,
sabi ko noon parang a vote for me. Sabi ko, is a vote for truth, for justice, for freedom. Ganyan. Ay, talaga. So, parang, resounding yes din pala talaga na yung gusto pa rin ng mga estudyante ng genuine na student leadership na pinagsisikapan natin na gawin. Tumakbo kami ng Laban Kabataan Coalition. Sabi, atin ang kinabukasan yun. Natuloy-tuloy naman yung mga kampanya ngayon sa anti-kurakot, yung mga iba't ibang mga pagkilos, yung Black Friday protest. Magkakaroon na naman pala ng protesta sa Pebrero 25, di ba? Yung tawag dito, EDSA. Tapos, pero tawag dito, non-working. May klase pa rin. Kasi, alam nga namang ni Marcos, tanggalin Working holiday siya. Pero mag-walk out ang mga estudyante at mga kawani ng UP. Yes. Ito, nakataas kamao si RC. Shout out. Shout out po natin si RC Placido. Yes. Kasi noong panahon na wala ako sa student council, din sila, yung Nara Youth, yung Sinagbayan, yung talaga nag-volunteer na tumulong doon sa konseho. Pero syempre, nandito na rin ako, katuwang sila. Tapos, open for volunteers, Culture and Arts Committee, Sikhay, Sining at Kultura na Suhay sa UP. Suhay, katuwang natin. Tama. So gaano ba, tawag doon? Gaano ba kahalaga? Kasi, napaka-active ng participation mo. Mula nung nasa loob ka, ngayong nasa labas ka, the more, di ba? Gano'ng kahalaga ba for an artist? Nabanggit mo na to kaninang nagsisimula tayo na yun nga, na pumunta sa mga sa iba't ibang mga marginalized sector. Gano'ng kahalaga ba for an artist or as an aspiring artist, aspiring writer, na lumabas dun sa mga comfort zone or dun sa usual mo lang na social circles. Kasi, tawag doon, may red tagging. Should I risk? Gano'ng kahalaga na makihalubilo ka bilang artista? Sorry, dagdag ko lang tas babae ka pa, na syempre, ang tingin sa lipunan sa babae ay mas mababa, no? Hindi ganun ka-privileged. 'Di ba? Hindi gaanong pinapakinggan. Napakahalaga nung pagtindig natin bilang artists, bilang kababaihan na doon sa ating mga iba't ibang mga ipinaglalaban, sa usapin ng karapatang pantao, usapin ng sahod, trabaho, edukasyon. Hindi naman yung artist kasi hindi naman niya dapat tignan na hiwalay yung sarili niya sa lipunan kasi ikaw nga pa usually nga artist ramdam niya usapin ng sa ekonomiya yung kawalan ng ng funding Struggling artist, 'di ba? Kalawan ng yung gutom, yung usapin ng gutom at kalamnan sikmura hindi malayo sa sa puso ng isang artista at ng estudyante, isang manunulat. Ganyan. Kaya parang the more na dapat na sikapin natin na hindi lang lumikha kundi maging kabahagi ng iba't ibang mga kilusang masa para sa pagbabago ng lipunan. At eto naman, yes, dahil nga paparating na yung Women's Month, gaano kahalaga na yung POV ng babae as an artist? Bakit kailangan gumawa ang mga babae? Sabi nga ni Mao Zedong, 'di ba? Hawak ng kababaihan ng kalahati ng langit. Pero yun nga, maliban sa paghawak ng kalahati ng langit ng lipunan, tayo ay makapangyarihan na puwersa sa pagbabago nito. Hindi lang ng langit kundi dito sa ating lipunan bilang mga kababaihan na ipakita na hindi tayo mahina, hindi tayo kimi, kagaya ng dominanting kultura na namamayani o na gustong palaganapin sa lipunan, na hayaan ang pagsasamantala, hayaan na lang ang iba't ibang mga forma ng abuso, ganyan. Na yung danas ng kababaihan at nung LGBT, na talagang ipakita yung iba't ibang struggles and at the same time yung victory
na mula sa collective struggle. Tama, kasi pag paisa-isa ka lang, pag isang tao ka lang dyan, na lumalaban, may mga sinasabi, parang hindi din siya sustainable. Kaya mas maganda kung pangkat kayo, medyo marami naman kayo sa organisasyon, at may sama-samang pagkilos talaga. Kaya nga, di ba, matatandaan ninyo yung kahalagahan ng 1 billion rising natin. Ayan. Oo, nag-OVR tayo. Yes, para sige nga. Ayan. Nag-OVR tayo. Hindi sa mama. Ayun. O, di ba? Ito nga, tawag doon. Doon nga sa nabanggit ni Steph, yun nga, mahalaga yung boses mo as an individual, as an artist. Kasi yan yung contribution mo sa usapan. Pero maganda yung point na hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isa na pumapasan ng daigdig. Hindi ka mag-isa na magra-rant at hindi invalid yung mga nararamdaman mo dito sa kung ano yung kaayusan na meron tayo ngayon. Itong darating na March, parang tawag doon yes, excited agad sa March. Hindi nga, kasi, yun nga, Women's Month siya, tas yung March 8 particularly, ay International Working Women's Day. Gaano ba kahalaga na, yun nga, yung mga efforts natin bilang artist ay, in a way, matuon din dun sa mga usapin ng working women's. Kasi, di ba, yun nga, as a peasant advocate, na before then, yes, tawag doon, founder din ng Sining Kadamay. So, iba't ibang working women na itong mga na naging advocate ka for. Yun sa usapin ng urban poor din na mga communities. Kaya nga nabuo yung play na Nanay Maming noon. So, ang tawag dito, yung mga kababaihan kasi talagang patong-patong yung kahirapan at pang-aabuso na nararanasan ng in general, 'di ba? May anak ka na, kung may anak ka na, tapos magtatrabaho ka pa dahil kulang yung sahod, tapos yung mga obligasyon sa pamilya, sa asawa, sa lipunan, parang ang daming tapos patong-patong na siya. Yung pagtingin pa na yung dominanting pagtingin kasi sa kababaihan na burges at feudal, na parang ang kababaihan ay isang kalakal, isang negosyo na ibebenta. So, at the same time, yung mababa yung pagtingin sa kanya, yung hindi pantay na pagtingin, yung feudal na pagtingin. So, ang daming mga ganong nararanasan ng babae in particular na napakahalaga na bilang artist ay i-highlight yung struggle at yung movement for emancipation ng women na hindi kahiwalay sa struggle ng mas malawak na lipunan na mga kababaihang manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, professional. Tama. Yes. Women, you're not alone. Wow. Tsaka ang daming kanina pa natin na pag-uusapan, ang daming women artists na nagsimula din at lumaban at ginamit yung kanilang sining, para para i-share yung paglaban at i-share din yung iba't ibang mga insights tsaka yung kahalagahan ng pagtindig ng kababaihan para sa sining at para sa paglaya. At dahil konti na lang yung time namin, grabe, nabitin. Ang bilis. Ang bilis ng time, di ba? So, ano pa ba yung parang mga to watch out for na gusto mong i-plug? Yes. Sige. Pwede pa ba itong Oo naman. Bahagi natin. Kasi yung ngayon nga, di ba, may mga sinusulat pa ako. Tas tuloy-tuloy pa rin to yung pagta-translate ko ng mga tula. Tapos meron din ilang na-publish na. Tapos nabanggit mo kasi kanina yung iba't ibang mga women writers. So ito naman si Kerima Lorena Tarima, na isa ring writer. Tapos may part din siya sa Nanay Maming doon sa start kasi nag-ano din siya doon, nakatalakayan din siya paano pa uunlarin nung nasa script writing process. So mas doon ko naman siya din nakilala kasi doon yun dahil sa production na nagkasama kami ni Steph. So yun, ngayon translate ko yung ilang sa mga tula niya. Nasa 40 plus yun na translate ko nung nasa loob ng kulungan. Pero yung buong collection kasi ng pag-aaral sa oras, yung ita-translate ko. Nabahagi ng buong libro niya ng collection na Gantala Press din yung nandun din yun, available din sa kanila. Yun. So,
i-share ko siguro, pinublish to ng Words Without Borders. So, sa international na platform, nakalagay dito, in commemoration of Day of the Imprisoned Writer, a poem by an imprisoned writer translated by an imprisoned writer. ang daming layers kasi ito ata mismo yun November 6, 2024 may Day of the Imprisoned Writer. So sa campaign din yun ng PEN International. Tapos nakulong din kasi si Krima. Yun. Tapos yung tula ay tungkol sa ito yung, di ba June 12, araw ng kalayaan ko sa Pilipinas. Pero yung tula niya ay June 12 in prison. So, yun. Search nyo na lang din pag Yung English ba yung, syempre, yung Filipino gusto mo pala. bang magbahagi ng CP? Yung sige. Maiksi lang naman din to. Ay, hindi mahaba pala to. So, kailangan na lang nilang, kailangan nyo na lang hanapin at basahin. Yung first part na lang. Ayan, The back and forth doesn't even span 5 meters. I suppose I'm lucky. The windows are a little bit big. From here, I have watched how fast the beans grow when fertilizer is put into them. The whole afternoon is worth a pack of cigarettes. In between puffs, I struggle with words, must read, must write, must listen to the words with no end, with no bound. So, yun yung first part. 4 parts yung tula At kailangan na lang nilang hanapin at abangan ang paglulunsad ng libro. Ayan. Maraming salamat, Amanda, sa pag-share mo ng panahon mo kasama kami. At masaya kami na kasama ka namin dito. Dito mismo, first time na nakachikahan. Naging guest na siya before sa DZUP. Nung eleksyon. Nung sa student council. Online nga lang. Ngayon, face-to-face na. Face to face. Yes! Maabot na yung kamay ko. Hindi na lang yan na yung mga kamay ko. Maraming salamat, Amanda. Maraming salamat. May mga gusto ka bang pasalamatan? Sa AMIHAN, National Federation of Peasant Women, na aking kinabibilangan, sa NARA Youth, at sa Sinag Bayan, join. Sumali tayo. Sa Bloom Where You Are Planted team, sa Lakbay, Cagayan Valley, at sa Taripnong. Ayun po. Maraming salamat. Sa University Student Council pala. Yun po. Thank you. Ayan. At maraming salamat. Gusto ko lang din pasalamatan si Amanda kasi siya talaga ay pruweba, no, na siya ay mula doon sa pagkakapiit. Parang tuloy-tuloy lang kanyang paglaya at pag-inspire sa ating lumaya pa. Ayan. Diba? Tapos last na pala. Last na. Okay. Kasi sabi yung pasalamat, dahil ko pasasalamatan. Hindi, last na. Yung college ko, College of Arts and Letters, syempre. Cal particular yung departamento ng Filipino at panitikan ng Pilipinas. Taga DFPP. Talaga. At yung kurso ko, yung VAMP. So, salamat po sa lahat ng mga profesor, lahat ng mga kawani. Ayun po. Maraming salamat po. Yay! Yes, ganun. Segue na tayo. Magpapasalamat din kami sa mga bahagi ng DZUP, syempre sa ating producer in charge na si Almira Mendoza, si Jansen Pagulay ng ating streaming director at Ramon Ibanez Jr. At syempre pasalamat din kayo kay RC ng NARA Youth. Mag-member po kayo ng NARA Youth. Maraming salamat sa pag-uugnay sa atin kay Amanda. Ayan. At maraming salamat syempre sa Diliman Gender Office. Opisina namin. Yes. At ito po ang Gender Radio. Abangan nyo kami sa iba pang mga episode para sa iba pang, chikahan sa kasarian. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Gender Radio. Hatid ng UP Diliman Gender Office.